Northern Luzon kasama na ang NCR at Mimaropa at kalurang bahagi ng bansa, makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-lat na mapaulan, dulot pa rin ng daloy ng southwesterly inflow. Pero nalalabi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng katampaman, fair windy weather at mainit na panahon, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At air quality sa Caloocan na natiling unhealthy situation, nangangulog lamang na patuloy pa rin ang smog o fog na umiiral sa Metro Manila. 99W, mukhang maagang inalis na ang tropical cyclone sector pero nananatili sa aking isang tropical cyclone monitoring system na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Japan Meteorological Agency itinaas na si 99W bilang tropical depression. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin and Analysis para sa araw ng Martes, August 20, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 9:55 na ng umaga. Hazy pa rin tayo ngayong araw mga folks, lalo na sa amin sa Caloocan. So patuloy pa rin ang medyo mataas na concentrated na pollutant sa ating paligid. Dulot pa rin ng fog or ng smog. At naikumpirma nga po ito kahapon na ito ay galing daw kay Taal Volcano. At makikita natin sa ating air quality monitoring nasa unhealthy condition pa rin ang ating air quality sa Metro Manila ayon sa latest reading ng aking air quality monitoring system sa Caloocan West. Mataas ang concentration at 64.28 micrograms per cubic meter. So magbas pa rin po tayo mga folks, lalo na sa mga mahihina o sensitibo ang mga baga. Dahil masama po kasi na nalalanghap po ito, lalo na kung may kasama itong SO2 na ating nalalanghap, magdudulot po ito ng masamang pakiramdam sa ating baga at yung pagsusore throat, madalas po yan. So makakabuti pong magmas na lamang po tayo, lalo na sa mga bumibiyahe at mga nasa labas dahil po ay patuloy pa rin na mataas ang concentrated natin. At inaasahan natin yan na magtatagal pa rin ito nitong maghapon dahil kung sisilipin ninyo sa ating paligid ay napakataas pa rin ng haze natin sa paligid. Sa ating current condition so far ay overcast, gloomy, haze at positive din po tayong umiiral ha at wala namang so far gaanong mga localized thunderstorms. Mga isa lamang na detect ng aking lightning detection system since within 2-hour period at wala namang masyadong water vapor sa Metro Manila na nagbubunsod ng maulan. So asahan na katamtaman na lagay ng panahon natin at maaraw despite na very hazy po ang ating paligid mga folks. Sa lowest temperature na itala na Cubit Station kaninang 3:06 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, maabot sa malinsangan pa rin despite na inulan kami na umabot sa 34.4 degrees Celsius ang aming pinakamataas na temperatura. Kahapon ito ng hapon at 1:09 PM. Meaning, mataas pa rin ang aming naging heat index kahapon. Umabot ng 50.4 degrees Celsius ang aming heat index. Mga folks, so asahan pa rin ngayong araw ang medyo mataas na heat index. Lalo na't highly concentrated tayo ng thermal inversion ng highly pollutant sa himpapawid. Samantala, sa ating phase extremes in past 24 hours naman, ang una sa may pinakamataas na naging temperatura sa may naiya na nasa 35.7 degrees Celsius na pinakamataas. Sa lowest temperature naman, sa Baguio ay nasa 17.4 degrees Celsius ang naging lowest temperature. Sa Inulan naman, nangunguna ang Dagupan na may 55 mm ang total rainfall. At sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng 45.9 mm na total rainfall dahil bumuhos nga po ang matinding ulan kahapon. So pumasok po yung forecast natin na nagkaroon tayo ng biglaang isolated at localized thunderstorms. Dulot na rin yan ng tinding init sa umaga na nag-accumulate at delikado nga lang ng bahagya yung ulan kahapon dahil nakumpirma ko pong may halong acid rain po dahil nung ako ay nagbasa sa ulan kahapon ay humapdi po ang aking mga mata na para ako nasabuyan ng alcohol sa mata kasi gusto ko lang malaman kung may acid rain ang halo ng ulan. At nakumpirma ko po ito kahapon na humapdi po aking mata, meaning may halong acid rain po ang naging pag-ulan
kahapon sa amin sa Caloocan. Hopefully, na-confirm din yan ng mga eksperto natin na nagbuhos po ng acid rain. So, kung uulan man ngayong araw sa inyong mga lugar, lalo na sa mga kabataan, kung maaari, wag muna po kayo magbabasa sa ulan, lalo na sa mga nasuspendang klase sa katimugang parte ng NCR, dyan sa may bandang Cavite, Laguna, hanggang bandang Tagaytay o sa parte ng Batangas, kung saan nakapaligid sa area ng Taal Lake. Dahil nakumpirma ko po talaga na may acid rain po ang buhos na ulan kahapon dahil na humapdi po yung aking mata. Sa balat, hindi naman siya nakakapaso, pero yung mga mas sensitive part ng ating katawan, nararamdaman po yung epekto ng acid rain. Humapdi po talaga yung mata ko kahapon nung ako'y nagbasa para lang makumpirma kung may halong chemical ang ulan kahapon. At na-confirm ko nga po ito. Hopefully, makabili ako ng acid test strip. Kasi yun ang ginagamit talaga. Pagka nagtetest tayo ng acid rain, mas nalalaman yun. At nakakuha ko ng idea na mukhang gagawa ako someday ng isang aparato na kapag umuulan, na may measure din kung gaano kataas ang acidity ng dala ng ulan kapag may ganitong event o senaryo na nagkakaroon tayo ng mataas na air pollutant mula sa smog or ng bog, lalo na mula sa bulkan na napupunta sa may syudad. At na-measure natin kung gaano kataas ang acidity ng ulan kapag ito'y bumubuhos. So, nagkaroon ako ng idea kahapon, pag-aaralan po ito. At mula sa PH16 din past 24 hours, yun nga, inulan kami ng 45.9 mm. Diretso tayo sa outside humidity na katamtaman at 78%. So, medyo mataas ang ating outside humidity at bumaba lamang ito ng 4% since last hour. Mataas naman ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. So, kung tumaas ang ating temperatura ngayong umaga, ay asahan ang medyo humid tayo, pero dahil nasa 30 degrees Celsius ang outside temperature, mukhang hindi pa ganoon, hindi pa tayo, medyo katamtaman lamang ang ating pakiramdam. Bagamat mainit, hindi naman ito maalinsangan sa ngayon. Huwag lamang pumitik ng 30 degrees yan pataas. Yun lamang iingatan natin. So far, ay mula sa ating high tide low tide status, nasa kasalukuyang high tide po tayo. At tiningnan ko na rin yung wave height natin, wala namang nakataas na gale warning at taas ng alon so far. So, pwede pong mangisda ang ating mga kababayan ngayon, lalo na hindi masyadong maalinsangan. Mataas lamang ang air temperature pero hindi mataas ang alinsangan. Pagkakataon niyan mga folks, bago pa tumaas ang humidity o yung ating humid o alinsangan. Mas maganda na yung mataas ang temperatura at walang humid para madali tayong matuyuan ng pawis. Pero syempre, huwag po tayo magpapatuloy ng pawis dahil masama naman yun sa ating katawan. So far, nasa 1.4 meters po ang taas ng high tide ngayon. So malalim-lalim po. Pwede po tayong mangisda ngayong araw. Maganda po ang taas ng dagat, pero sa mga maliligo sa pangpang na mataas ang ating high tide ay delikado po mga folks dahil 1.4 meters po ang itinaas. Kaka-update ng aking dashboard at nakataas po ang thunderstorm watch ngayong alas 10 according sa data feed ng ating dashboard. Dito daw, posible pa rin sa Metro Manila kasama ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. So sa loob daw ito ng 12 hours, well, pasok talaga yan kapag ganyan kahaba ang forecast. At asahan din ang thunderstorm sa bahagi po ng Bicol region. Kasama na rin ang Ilocos Norte at Cagayan area. So, medyo ready na lamang despite the forecast lamang ito. So, posibleng hindi matuloy ang forecast na ito o hindi mangyari or posibleng mangyari. At least preparado tayo kasi gaya kahapon, biglang bumuhos na lamang ang matinding buhos ng ulan. Samantala sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:42 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:15 PM. At ang ating full moon pa rin, pero maya-mayang hapon ay matatapos na yung pagiging full moon niya, 100% illuminated. Sisikat naman ito mamayang gabi na at 6:47 PM. At lulubog naman na ito kinabukasan na ng umaga at 6:51 AM na. So alanganin. Hopefully makita nyo pa rin yung pagka-full moon nito o blue moon dahil nga po sa mas malapit yung perigee ng moon sa Earth. So, marami pa rin nalilito kasi may nag-post sa Facebook page
ng red moon at sinabi niya hindi daw blue moon kundi red moon. So, sabi ko mali. Blue moon po ang naging traditional na itinawag nito kahapon at hindi po red moon. So, naging literal sa kanila yung meaning kasi ng blue moon eh. Well, traditional name lamang yan pero hindi siya literal na kulay blue po ang kulay ng moon. Ang mangyari lamang, yung perigee niya halos mas malapit sa Earth at mas malaki yung size niya, at least 14% siguro, approximate yung mas malaki sa kanya compared sa ordinary niyang size at mas maliwanag ng bahagya. So, yun po yung kagandahan nun. Sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, asahan pa rin ang partly cloudy maghapon, kasama na ang hazy dahil nga po sa fog or smog dito sa Metro Manila. Asahan din ang mga tsansa ng pag-ulan at according dito nanatiling 100%. So, be ready always. At asahan din ang mga localized thunderstorms. Inuulit ko may tsansa na pag bumusang ulan, may konting acid rain ang dala ng ulan mahapdi yan sa mata. At bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy ng maghapon at asahan din ang mga localized thunderstorms, 70 to 71% chance ang pag-ulan. Sa lowest temperature, maglalaro sa 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. So, balik tayo sa may air quality. Napiling napaka-unhealthy po ang air concentration, 64.45 micrograms per cubic meter as of 10:28 a.m. Real time po yan. So, yan yung pinaka-actual size na ngayon o actual measurement. Sa space weather naman ay nakataas tayo na minor na solar X-ray patch. Wala naman tayong nakataas na geomagnetic field. According dito, maaaring magkaroon lamang ng konting unsettled. At nasa 65% ang potential na radio blackout. So minor lamang ito mga box. So wala tayong masyadong alalahanin. Mag-listo na lamang po just in case magkaroon ng mga ilang maliliitan lamang na tsansa ng mga interruptions sa ating mga telecommunication dahil yung AR3794 sa sunspots at AR3790 at 3792 medyo mas malalaking sunspot ito na nakatutok po sa Earth. So anytime pa rin ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw ay may posible pa rin biglang magkaroon ng coronal mass ejection na malaki-laki. 170 ang ating daily sunspot number at so far ay hanggang August 23 ay hanggang unsettled geomagnetic field lamang ang naka-forecast. So medyo good news. Minor ang ating solar X-ray flux, mabot ng M3.7 kaninang 5:52 AM as maximum burst at nagtapos agad dito at 6:02 AM at M1.9. So, bahagya or R1 lamang so far ang inabot mula kaninang madaling araw. So, may mga ilang latitude pa rin or polar aurora latitude pa rin ang medyo mararamdaman ng bahagya. Konting distortion sa ating magnetosphere at nag-distort ang H parallel at least pinakamababa na ang 19.54 nanotesla. So, laging expected dyan at apektado ng derived TEC ang Mid-Pacific ulit at ang Southeast Asia, maya-mayang konti kasama na ang Pilipinas. So, just in case, magkakaroon pa rin ng mga ilang tsansa, maliit na tsansa ng auroral activity, extrapolated, pero sa ngayon ay natiling below 50% ito. Pagkaroon man ng bahagyang 50%, at least bahagya lamang ito matatanaw sa kalangitan, lalo na sa mga North Pole and South Pole na nasa night side na makakakita nito. Wala tayong masyadong concern sa pinaka solar wind dahil kung titingnan natin dito ay hindi naman masyado pang nakadirekta sa Earth. Be ready na lang just in case by August 23 dito naglalaro sa at least 350 to 355 ang pinaka radial velocity approximate na mag-a-arrive sa Earth in kilometer a second. So far, nasa 20 MHz around ang degraded frequency. So, mga minor lamang ang posibleng magkakaroon ng D-ray absorption. Ang HF conditions between 20 to 80 meter ay maliit pa rin ang posibleng magaganap nito. Pero by between 17 to 10 meters, okay naman, maging sa gabi. Madaling araw lamang between 10 to 12 meters, pagkakaroon lamang ng mga ilang degraded frequencies. So, mga minor lamang ang nakikita natin dito. So, walang masyadong concern, mga folks.
Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared heavy rain potential. So far, patuloy pa rin ang accumulated ng southwesterly wind flow dito. Pero unti-unti nang lumalayo ito dahil itong si 98W na dating pangalang Dindo na nakalabas ng ating PAR kahapon ng umaga ay unti-unti nang humihina ang hatak nito sa pinaka-southwest quadrant ng southwesterly wind flow. Ang mataas ng southwest wind flow na lamang na nahahatak ay dito sa may bandang southern China, pero dito sa bahagi ng Eastern Northern Luzon sa kanluran ay medyo numinipis na dahan-dahan. Pero dahil patuloy pa rin ang southwesterly wind flow dyan sa kanluran ng Northern Luzon, apektado pa rin ang kaulapan ng bahagi ng Eastern Northern Luzon, asahan pa rin ang mga mauulap na himpapurin at asahan din ang mga posible pa rin mga ilang light rain showers. Wala pa naman sa ngayon nakikitaan tayo na heavy rain potential, maliban lamang sa may bahagi ng Mimaropa, sa may Mindoro, pagitan ng Coron, Palawan, and the rest ng Palawan, asahan ang mga ilang moderate na heavy rain showers, lalo na sa may bawin ng West Philippine Sea at Kalayaan Island. Ingat na lamang po mga folks. Pero mula sa bahagi ng Ilocos Norte, kasama na ang buong Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at the rest ng Ilocos Sur pababa ng La Union, Benguet at Pangasinan at Zambales sa kanluran, asahan pa rin ang mga mauulap na himpapurin ha. Mga gloomy po ang madalas nating aasahan din ng mga ulap at isolated na kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at magkulog. Asahan pa rin ang mataas na water vapor pagsapit po ng hapon dahil nagkakaroon naman ng transition o thermal transmission o thermal conversion rather. Sa pagitan nito, kapag nagkakaroon ng thermal conversion sa pagitan, yung mainit na flow ng ilang easterlies dito, nasasalubong sa malamig na hangin, ng mas malamig na hangin di sa ibang ng kanluran, pagbubunsod po yan ng mga localized thunderstorm sa pagitan ng yan. So take note po yan sa magaganap na mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon po o sa gabi, be ready na lamang just in case. Sa ngayon ay kamtamdaman muna ang magiging papuin natin base sa ating Himawari 8 satellite imagery, courtesy o Pag-asa. Makikita natin mula din sa may bahagi ng Hilagang Silangan ng Luzon, katamtaman din ang ganap. At so far ay bahagyang mataas ang temperatura sa may bandang Tugigaraw, maliban din sa may bandang Santiago na medyo malamig-lamig muna ang nagiging temperatura dyan according dito sa ating temperature contour maps. At katamtaman din ang magaganap sa bahagi po ng Isabela hanggang Kasiguran Aurora and the rest ng east portions ng Quezon Province. Mula Central Luzon naman hanggang dito sa may bandang Pampanga area, Angeles at Bulacan area hanggang Metro Manila na yan hanggang south, yan sa may bandang Calabarzon. Sa ngayon ay katamtaman ang biglang partly cloud dito, mostly recording medyo iiral. So asahan mga may hapon po ang mga posibilidad pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms na naka-forecast. Kasabay na rin ng haze natin, dulot ng fog o smog na dumadaloy pa rin sa Metro Manila mula dito sa katimugang bahagi, lalo na kay Taal Volcano. Pagmas po tayo mga folks at asahan ang mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. The rest naman ng bahagi ng Bicol Region, katamtaman, medyo mas maaraw na po ang nararamdaman ng mga taga-Naga, Iriga hanggang Legazpi at Sorsogon, hindi kagaya sa amin sa parte ng Calabarzon, ay magiging mas maaraw po, maalinsangan ang magiging panahon din dyan. Isolated rain showers lang din, naka-forecast, sa 44% daw ang forecast ng buong bahagi na yan ng Naga, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na yan, kasama ang Catanduanes. Pero sa Camarines Norte, ilang bahagi dyan sa bandang San Andres, Katanuan at Lopez, bandang Quezon Province, magiging partly cloudy, gloomy, overcast po ang magiging forecast natin dyan. So, asahan din ng mga isolated rain showers pagsapit ng hapon o sa gabi o madaling araw. Pero pagdating sa temperatura, bahagyang mas mataas ang temperatura sa mga taga-Dayat, Camarines Norte. So, wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, lalo na sa Naga, pababa na yan ng Sorsogon. At the rest ng Southern Luzon, magiging mas unti-unti nang maganda ang panahon dyan, fairly weather. Pero maaraw at matindi ang init ng sikat ng araw, so wag po masyadong magbibilad. And the rest ng buong Visayas region. Isolated rain showers lamang naka-forecast, lalo na sa kanlurang bahagi ng Visayas. Hindi na natin masyadong isa-isahin dahil almost normal na po ang lagay ng panahon sa halos buong Southern Luzon at Visayas area. Kung titingnan natin sa bagong updated natin na NOAA infrared, nagluloko po yung isang NOAA satellite imagery nila
at hindi pa nila naiayos. Kaya pinalitan natin ng animated satellite using RGB True Color. Makikita po natin na maganda po at maaliwalas ang bahagi nito ng Southern Luzon at Visayas. So asahan po na mainit at maalinsangan ang most ng areas ng Visayas area. Mga ilan lamang na mga partly cloudy sa bahagi ng Bohol at Cebu ang medyo iilan lamang at isolated mga light rain o to moderate showers. So malinaw naman po yan sa ating RGB2 color. At mula sa Himawari, kitang-kita po ang maalinsangan na panahon at maaraw sa buong bahagi ng Visayas. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, except sa may kaldurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, hanggang Hulo-Sulo na po yan. Katamtaman na lagay ng panahon, pero maaraw din ang mararanasan ninyo ngayong umaga hanggang tanghali. Pero expected ang mga localized thunderstorms magsapit pa rin itong dapit hapon o gabi, lalo na ng mga taga Zamboanga at Basilan area. Pero the rest ng Northern Mindanao, katamtaman na lagay ng panahon natin dyan. So maaraw po tayo dyan, maalinsangan, partly cloudy lamang ang iiral hanggang dyan na sa Surigao del Norte at the rest ng Caraga area. Mula sa sentral ng Malay Valley, Bukidnon, pababa na yan ng bandang Davao Oriental at Davao de Oro ay katamtaman din. Partly to cloudy lang din. So expected lamang ang mga isolated at karat-karat na pagkulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa katimugang bahagi ng Davao del Sur at the rest ng dito sa may katimugang bahagi ng Sorsogon area mula Coronadal City, General Santos at Sarangani. Magiging isolated at kalat-kalat po, magiging pag-ulan ninyo dyan. Asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat at mga ilang moderate and some heavy rain showers. Then mayroon pong cluster na kaulapan dyan na kumikilos pa kanluran na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa loob ng 6 o 12 oras. So asahan po ang mga biglaang buhos ng ulan kasama na ang Davao City. Pero generally, katamtaman po lagay ng panahon at maaraw at asahan ang humid na panahon lalo na sa silangang baybayin ng Mindanao area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Mapapansin ko po na base sa ating Computer Generated Tropical Cyclone Sector o TCF o Automated Tropical Cyclone Forecast Prediction Monitoring natin, makikita po na mukhang inalista po ng aking tropical cyclone sector itong C99W sa listahan ng binabantayan ng mga low pressure area. Pero sa isa nating TCFP ay makikita aktibo pa rin siya. So may mga at least 6-hour period pa o 6-hour period grace pa to 12-hour period grace para makumpirma o ma-verify ng analyze natin na totally na hindi na ito magiging isang active na low pressure area. Just in case, kung mawala agad yan sa loob ng ating PAR, considering isa na lamang itong remnant ng low pressure area. Hindi na siya maituturing o hindi na siya threat na maging isang active low pressure area. Samantalang itong si Jongdari na tropical storm ay panorte pa rin ang kilos ito, patungo dito sa may bahagi pa rin ng Jeju, South Korea. Na medyo nararamdaman na nila ang medyo sama ng panahon dyan sa taga Jeju, South Korea. At hindi na masyado sa bansa at yung southwest quadrant ng southwesterly inflow na nahahatak nitong tropical storm na si Jongdari ay nasa bandang southern China na siya. So nakakaranas ngayon ng heavy rain showers ang mga taga Guangdong, Shenzhen at Hainan. Hindi na masyado dito sa bahagi nga po ng extreme Northern Luzon. Bagamat may mga ilang southwesterly wind flow pa rin tayo na nararanasan dito na base sa hatak nitong si Jongdari ay hindi na masyado naka-apekto sa bahagi ng Northern Luzon, mga ilang kalat-kalat na lamang na pag-ulan. At sa ngayon, wala man tayong nakikitaan na kasunod ni 99W, pero oras na mayroong kasunod nito kay 99W, mare-reset uli ang International Storm ID code name at babalik uli ito sa 0 o 90W uli kapag may sumunod na panibagong low pressure or invest na babantayan. So, hindi na natin bibigay masyadong detalye nito dahil posible anytime within 12 hours ay maaaring alisin na rin ito ng ating active na tropical cyclone forecast prediction dito sa aking section ng tropical cyclone sector. Pero sa aking pinaka-tropical cyclone sector ay kanina pang umaga ay inalis na ito sa listahan ng aking tropical cyclone sector. So, kung susukatin naman natin, kung gusto nyo malaman ang pinakasukat kung nasaan ngayon ang direksyon o position itong C99W, ay nasa layong 1,234 km east-northeast ng Itbayat, Batanes.
So nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility at sobrang layo pa naman ito sa extreme Lolo Luzon at ang kilos kasi nito pa north-westward. Ganyan. Dahil kung babasehan ninyo ang forecast track o extended forecast track ng mga ensemble forecast itong si 99W, makikita pa north-northwestward po ang direction niya. So pinapakita na tutungo pa ito ng bandang Kagoshima dito, or kung mas magno-norte pa siya, maaari pa siyang lumapit sa may bandang Kyushu, Southern Japan. So ganun lamang nagiging forecast niya, at kung titingnan natin dito ay hindi pa siya aktibo. Hindi kagaya ni Jungdari na talagang pahilaga ang tumbok niya. So tutumbukin nito ang South Korea. So dito naman hindi rin aktibo dahil hindi po significant na naging aktibo itong C91W at inalis na nga po sa iba't ibang tropical cyclone sectors natin. At hindi siya itinaas din sa mga ibang joint typhoon weather centers. Kaya hindi siya aktibo sa ating tropical cyclone sector na inalis na nga po. At hindi rin siya ipinapakita dito. So wala pa talaga siyang initially forecast track, pero sa mga ibang ensembles pinapakita pa north-westward ang magiging kilos ni 99W. So ganun pa man, kung malusaw na lamang yan, ay at least hindi natin magiging concern dahil kung pagbabasin natin ang kanyang floating satellite imagery, makikita natin ay napaka-insignificant, napaka-disorganized ng kanyang circulation. So halos nagre-remnant na lamang siya. Yung vertical wind shear na tumutulak sa kanya pa southwest, medyo yun ang nagpapa-interrupt sa kanya para tuluyin itong magkaroon ng organized circulation. Pero yung low level convection niya, kung makikita ninyo, medyo pumupuyo pa siya ng bahagya sa pinaka-low level convection. Hinahawi lang siya ng pinaka-vertical wind shear dito sa itaas. Kaya kung mapapansin ninyo, yung vertical wind shear niya pa southwest, nag-i-interrupt sa pinaka-upward low convection niya para mag-organize. So, yun yung medyo pumipigil sa kanya para mag-enhance pa. Bagamat nasa karagatan, maaari pa niyang makayanan ang development. Tingnan na lamang natin sa loob ng 24 oras o hanggang sa tuluyang maalis nito sa listahan ng aking tropical cyclone sector. Well, kung titingnan naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring mula dito sa West Pacific Basin, na natiling mataas ang kanyang anomaly at 40 to 50%. Sa kanyang anomaly TCFP ay mataas pa rin daw at 40% pa. So, uncertain pa rin kung tuloy yan itong mas lumakas pa o tuloy ang magiging remnants na lamang dahil aktibo pa siya sa ating West Pacific Basin monitoring. So, maaari pa siyang mag-organize pa sa loob ng 24 oras. According dito sa ating West Pacific Basin. So, abang-abang naman na lamang natin. At kung titingnan naman natin ang Global Spectral Model ay wala pang significant din napakita na ito ay magkakaroon ng organized development din. According dito, yan. At mukhang mayroong sumusunod na naman na panibagong shallow low pressure area nga dito sa may silangan nga po ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o bandang southwest ng Guam. By August 23 to 25 po ang forecast nito, so tingnan natin kung magkakaroon ng convergence. Anyway, kung sisilipin natin yung pinaka-convergence sa kasalukuyan, ay makikita natin ay medyo insignificant pa yung ipinapakita dito. Bahagya lamang dito sa may bandang silangan ng Guam, pero hindi pa siya significant na maging isang invest o napakabuhaghag po na hitsura niya. So, very uncertain pa yung pinaka-convergence, pero sa kontrahangin, dito natin masisilip kung may potential. Yes, meron. At umabot na po ng mahigit sa 44 km per hour yung kontrahangin. So, tingnan natin kung magkakaroon ng significant convergence ito sa may silangang bahagi ng Guam. At maaaring ito'y kumilos pa west-northwestward dito at posibleng dito siya magkaroon ng invest development. So, tingnan natin. Ipopost na lamang natin, mag-update tayo sa Facebook page kung magkaroon na ito ng complete convergence observation. Sa ngayon ay wala pa. So, sa mean sea level pressure sa ngayon ay wala rin na nakikita na significant na pag-enhance itong si 99W. Hanggang sa umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility by August 23 to 25 yung pinaka-extended forecast nito. So, wala tayong nakikitaan. So, maaring yung remnants na lamang ito o isang shallow trough lamang. Sa ating mga computer model run, makikita natin dito ay aktibo pa rin na pinapakita itong si hindi ito si 99W, mukhang kasunod ni 99W. Oh.
So, hindi nakikitaan si 99W at ito naman mukhang kasunod ni 99W. So, probably ay si 90W ito kung sakaling mangyari yan. Pahilaga naman ang kilos nito, patungo na naman sa Japan. Walang nakikitaan, nakikilos ito pakanluran na magkakaroon ng threat sa bansa. Kasi naman sa SMWF, wala silang ipinapakitang forecast so far. So, diretso agad tayo kay NABGEM. So, walang latest update si NABGEM. So, medyo choppy pa yung pinaka-data feed niya. Hindi pa kumpleto yung data feed ni NABGEM. So, sa ngayon, ang aggressive lamang na forecast kay GFS at mukhang may susunod kay 99W. Pero, mukhang pa-Japan na naman ang direction nito, mga folks. So, tingnan na lamang natin dahil may nakikitaan nga tayo sa pinaka-divergence conversion ng hangin dito sa may silangan ng Guam. Ito yung titingnan natin dahil maaaring ito yung pinapakita sa extended forecast ni GFS. Tapos kikilos ito pa hilaga, pa ganyan. Patungo na naman sa bandang Tokyo, Japan. Well, tingnan natin kung maigi kung magkakaroon na siya ng significant convergence, mga po. So, diretso agad tayo sa ulat tindol. So far, wala naman tayo nakikitaan na kasunod pa na malakas-lakas ng mga pagginig. Pero makikita natin dito sa ating seismograph, may mga ilang mahihinang pagyanig, mga 3.5, ganyan, o below, na mga mahihinang pagyanig. Malamang dyan na naman yan sa bandang Surigao del Sur o sa may bandang Northern Samar na naman, kung saan nagkaroon tayo ng mas malakas-lakas na magnitude 5.7 na pagyanig since kahapon. At kung titingnan natin dito, so far, ang latest ay wala namang masyadong updated sa may bandang Northern Samar. Pero meron tayong naitalang mga ilang magnitude 4.0 at marami-rami na rin mga pagyanig. Wala dito sa may bandang Northeast Lingig, Surigao del Sur, nagkaroon ng magnitude 4.9 at napakababaw lang ng 1 kilometer lamang. So mukhang ramdam ng mga taga-Bislig at Lingig ang yanig dito. Ang kagandahan lamang, malayo-layo lamang siya sa east ng baybayin nito. At naganap ito kaninang 3:42 AM. At magnitude 4.9. So halos magma-magnitude 5 po ito. Malakas-lakas din kahit papaano. Nakaramdam siguro ng ilang pagyanig ang mga taga-Hinapuan, Bislig or Lingig, Surigao del Sur. Sumunod naman dito ang isang magnitude 4 plus na naman dito sa may bandang northeast pa rin ng Lingig. So aftershocks ito mula kaninang madaling araw. Naganap namin ito kaninang 5:59 AM, magnitude 4.2 naman. At may lalim na 19 km. So, mukhang aftershocks ito mula kaninang 3:42 AM na nagkaroon nga po ng magnitude 4.9 o halos magnitude 5.0 sa northeast ng Lingig, Surigao del Sur. So, sa mga kababayan natin dyan ay medyo listo pa rin tayo dahil magalaw pa rin ang ating tectonic plates. Kasunod naman dyan sa Lingig ay wala na pong naitala at marami na rin kagad ang mga total earthquakes natin. So, mukhang lumagpas na tayo sa 1,000 total earthquakes. Well, kung kukumpirmahin natin yan gamit ang ating historical earthquakes for the month of August 2024, yan, makikita natin, well, tingnan natin kung ilan total na natin for the year 2024. Nasa total of 9,110 total earthquakes na po tayo. Pero for the month of August, yan, ay nasa total of 1,027 earthquakes na po tayo. So, mukhang mas maghihigitan ito yung mga nakaraang earthquakes dahil third week pa lang tayo ng August eh. So tingnan natin kung hanggang saan aabutin ito. Nasa 1,027 na po ang total earthquakes natin. 972 dito is magnitude 2.0 taas. 49 dito is magnitude 4.0 taas. 4 sa magnitude 5.0 which is naganap ang isang magnitude 5.7 kahapon at 2 sa magnitude 6.0 at wala naman tayong nagkaroon ng magnitude 7.0. So napakarami na po agad ang total earthquakes natin for the month of August. Mukhang mas aggressive po ang ating mga plates ngayong buwan ng Agosto. And lastly, sa latest El Nino synopsis, base kay NOAA ay bahagyang bumaba yung ating September to November chance. Pero lagpas pa rin sa 50% eh. So ina-expected natin yung pagpasok ng 66% chance. Yung La Nina favorable during September to November na po ito. So, dito yan. August, September, October. Yan, dito. So, pumasok siya sa 64%. Yung forecast ko for the last month ng July. Ayun, pumasok yung 64%. Ito naman, 66%. So,
mas closest ito sa naging forecast natin last July. So, ibig sabihin, hindi siya nag-update, meaning, pasok pa rin yung pinaka-forecast nito for the month of August 2024. Dahil pumasok po sa 64% yung forecast. Dito naman 66% by September to November 2024. Yan o, September, October to November po yan, tatlong buwan. At negative 0.70%. Ibig sabihin, mukhang mataas-taas na. Medyo strong La Nina na po ito, just in case. So, medyo ready tayo mga folks ha. At yung persist naman ito o yung itatagal nito mula 2024 to 2025 na po, nasa 74% chance na po ito during November to January 2025 na po. So, mula November, makikita natin dito yan, hanggang sa susunod na taon ay aabot ito ng February to April 2025 ang itatagal ng La Nina. Yun po yung magandang, yan po yung pinaka-simplest na paliwanag dyan. From November ngayong taon hanggang sa susunod na taon ng April 2025 na po, ng susunod na taon, itatagal o yung haba ng magiging tagal ng existing ng La Nina. So mukhang tatagal-tagal pa tayong magkakaroon ng above average rainfall just in case. Ang kagandahan lamang nito, medyo magiging dry tayo sa Pilipinas dahil amihan po tayo nun eh. Winter season po tayo kung tutuusin sa Northern Hemisphere. So tingnan na lamang natin dahil minsan November o December nagkakaroon pa tayo ng bagyo sa Pilipinas. Pero January to February, mukhang malabo na magkaroon tayo agad ng bagyo dyan sa panahon na yan. Pero yung ulan, posible, magiging above average rainfall yung ating susunod na unang 3 buwan ng year 2025. Dahil nga po, nanatiling mayroon tayong aktibong La Nina at ayon nga po dito ay nasa 74% during November to January 2025 nga po. Kung pagbawasan natin dito, 65% hanggang 60% ang naglalaro sa magiging persisting nito ng La Nina hanggang sa susunod na po yan ng taon. So yun po ay malinaw dyan mga po. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Martes, August 20, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Martes, August 20, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website at www.nimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo malaman ngayong umaga, hindi natin isama. Typically, mga localized thunderstorms ang inaasahan pa rin natin ngayong maghapon ha. At visit naman din sa aking webpage para sa gusto malaman ang real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan, lalo na sa air quality. Kung gusto malaman ang real-time events dahil napaka-unhealthy pa rin talaga. Kaya magmamas po tayo mga folks ha. At visit lamang din sa pinaka-dynamic at real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.